ngayon sa social media ang conflict. Ika nga, ang conflict ay nagsisimula sa pagsuway. Tama po ba? Ang hindi pagkakaunawaan, ang hindi pagkakaintindihan ay nagsisimula. Kung sabihin na nating away, gulo, pagkawasak, ay nagsisimula po yan sa conflict. Nandun ang misunderstanding at makikita natin kapag hindi nagkaunawaan ay talagang mawawasak, magugulo ang buhay ng tao. Gusto niyo po ba ng mapayapang buhay? Amen. Kaya makikita po natin ngayon sa tinatakbo ng mundo pong ito. Sabi nga, ay talagang matindi po ang nangyayari. Alam naman natin po yon lahat. Alam niyo po ba? Amen. Yung binabanggit po. At nakikita natin kahit hindi na natin sabihin pangmundo, paliitin po muna natin ang conflict at ang kaguluhan ay nagsisimula po ito sa isang pamilya. Ito po ba? Amen. Kaya kung gusto po natin na ang ating pamilya ay talagang masaya, maligaya at nagtutulungan, ay talagang maging maayos po tayo. Ang salitang pagsunod ay isang susi para ang pamilya ay maging maayos. Amen po ba? Amen. Ang isang eskwelahan ay nagiging maayos din po sa pamamagitan ng salitang pagsunod. Ang isang kumpanya, negosyo, kahit ang isang barangay, probinsya, rehiyon, o ikaw nga isang bansa ay nagsisimula sa pagsunod. Pero bakit nagkakaroon ng gulo, away, pagkawasak dahil sa salitang pagsuway? Sabihin niyo po sa katabi niyo, sumunod ka. Sumunod ka. Huwag kang sumuway. Huwag kang sumuway. Tama po, pinag-uusapan po natin. Makaka-relate po tayo sa ituturo ng ating Panginoon kasi ang pinakasusi talaga kahit sa church. Lalago po tayo dahil mayroon pong sumunod. Ulitin ko po, dahil mayroon pong sumunod. Kaya napakahalaga po nito na itinuturo po sa atin ng Panginoon. Sige, pakibaba po yung title na ating pag-uusapan. Sumunod sa utos. Kaya, nakakatuwa naman si Nanay Herbie. Kaya, yun po, ngayon pong araw po na to ay tamang-tama po ito. Kaya makikita natin bakit magulo ang buhay ng tao. Hindi po sumunod. Sumuway po siya. Pero kung gusto po natin maging masunurin, alam po natin, marami pong blessing ito sa buhay ng tao. Amen. Gusto niyo po ba pagpalain tayo ni Lord? Amen. At kita naman natin po ito sa isang tahanan pa lang, pagka wala na ang pagsusunuran, eh magulo na po yun. Si tatay hindi sumusunod kay nanay, pabalik na rin natin, si nanay hindi sumusunod kay tatay, at yung mga anak hindi sumusunod ang mga magulang, ando na po ang gulo, ando na po ang conflict. Kaya kapag ka sinabing sumusunod sa utos, merong sumusuway. Tama po ba? Pero ang pinakaugat po talaga, may utos. Sabihin niyo po sa katabi niyo, may utos. May utos. Sumunod ka lang. Sumunod ka lang. Kaso nga, bakit ba sumusuway ang tao? Yan ang tanong eh. At bakit meron namang talagang nakakasunod? Alin ang mahirap? Sumunod o sumuway? Sumunod. Di nga. Bakit mas maraming sumusuway? Yan ang question. Kaya, magiging masunurin po tayo, una sa Panginoon, pangalawa sa ating, ika nga, gobyerno, at sa mga magulang, at sa mga guro, at sa lahat ng mga leaders na nangunguna sa buhay po natin. Gusto niyo po bang maging masunurin ang ating mga anak? Amen. Ay yung ating asawa? Amen. Pahala ka, Brother Benji. Alam niyo po, basahin po natin ang ibinigay na salita ng Panginoon para makasunod po tayo kay Lord. Sa 1 Chronicle chapter 28 verse 19 to 21, ano sabi po dyan? Sinabi ni David ang mga balangkas na ito ay ginawa sa utos ni Yahweh at kailangan ipaunawa ko ang isinasaad
nito. Sumunod. Pagkatapos, sinabi ni David sa kanyang anak na si Solomon, magpakatatag ka at huwag na hindi mo gawin ito. Huwag kang panghinaan, nagkamali lang po ng letra yan, huwag kang panghinaan ng loob, ni mawala ng pag-asa, sapagkat si Yahweh ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Sino daw ba pinaglilingkuran ni David? Yahweh. Si Yahweh, ang Diyos. Kaysa sa iyo, hindi ka niya pababayaan hanggang hindi mo natatapos ang lahat ng bagay na kailangan sa paglilingkod sa templo. Narito ang mga pangkat ng mga saserdote at mga Levita, handa para sa lahat ng gawain sa bahay ng Diyos. Kulang naman ang S yun. Buong puso silang tutulong ayon sa kanilang kaalaman hanggang pag-utusan anumang oras. Ang historical background po niyan, si David po ay itinaturn over niya na po kay King Solomon ang magandang plano ng Diyos na ipatayo ang templo. Kasi makipag-usap ang Diyos kay David, hindi ikaw ang pwede magtayo ng templo. Dahil marami ng dugo ang dumanak sa iyong mga kamay. Walang iba kundi ang iyong anak na si Solomon ang dapat magtayo ng templo. Kaya niloob ng Panginoon sa oras pong ito ay sa murang edad ni Solomon ay binabanggit na sa kanya ni King David na dapat ng title natin pag-uusapan ay magawa po ni Solomon. Bakit po ibinibigay po sa atin po yan? Kung gusto po natin maging maayos ang ating buhay, gusto niyo po ba noon? Amen. Alam naman, ayoko po, Brother Benji, gusto ko po magulo. Wasak ang buhay, ay ba, mahirap po yun. Walang nangangarap po noon, tama po ba? Lahat ng tao nangangarap ang pamilya niya maging maayos at mapayapa at talaga nagmamahalan, nagkakaisa. Pero pagka mayroong hindi sumusunod sa utos, nagkakaroon ng sama ng loob, galit, tampo, o kung anumang bagay. Kaya makikita po natin sa araw pong ito, alam ko tuwan-tuwa po ang Panginoon sa mensahe pong yan kasi marami pang tao ang magiging masunurin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. At kapag ka sinabi may utos, mayroong responsibility and accountability. Ulitin ko po, kapag ka mayroong utos, ay lumalabas ang responsibility and accountability. Meron tayong responsibilidad, meron po tayong pananagutan. Kaya walang tao na sasabihin na, hindi, tutulog lang ako maghapon. Hindi, maglalaro lang ako maghapon. Hindi po. Ang buhay po natin na naka-design sa salitang utos. Eh sabi nga, sa biro, pwede ba magbiro? Ang Diyos, 10 lang ang utos. Tama po ba? Baka mali si Brother Benji. Pero ang asawa, unlimited ang utos. Tama po ba? Palakpakan po natin si Lord. Kaya sa mga may asawa dyan, alam ko, nakaka-relate po kayo. Amen. At sa mga anak naman, sabi ng anak na reklamo, bakit lagi na lang ako? Lagi na lang ako. Lagi na lang ako. Andiyan naman sila. Tama ba? Kaya kapag ka may utos, nagkakagulo na eh. Tama po ba? Amen. Pero pagka ikaw ay talagang tunay na anak ng Diyos, kaligayahan mo ang sumunod sa utos. Tama po ba? Amen. Pero yung sumasama ang loob, nagmamaktol, nagdadabog, para lumilindol sa kapapadyak ang lugar, ay hindi pa naunawaan itong bagay na ating pag-uusapan. Inuulit ko po, kaya magulo ang buhay ng tao, hindi makasunod sa utos. Inobserba ko na po yan. Meron ka lang hindi masunod, ako manda ka. Sabi niyo sa kasal niyo, humanda ka. Manda. Tama po ba? Amen. Totoo po itong ating pinag-uusapan. Kaya sa una pa lang, kung talagang sino gusto pong makasunod, hindi lang kay Lord, sa lahat ng utos. Tama po ba? Kaya lang naman nangyayari ang mga bagay-bagay na hindi dapat mangyari. Ang ugat, may utos. Kahit balikan po natin yung Book of Genesis. Inutusan ng unang tao. Anong utos? Maraming bungang puno dyan, sabi kay Eva at kay Adan.
Pero sabi doon, huwag nyo lang kakainin yung bunga ng punong ito. Anong bunga no? Sabi doon, yung pagkakilala ng mabuti at ng masama. Pero mas marami pang puno ng bunga doon na pwede naman. Bakit pa naman yung nag-iisa lang na yun na hindi naman pwede? Eh, utos yun, hindi sinunod. Eh, di gulo. Ano nangyari? Nagkaroon ng sumpa. Yung magandang buhay nila, nawala. Nakaka-relate po ba kayo? Amen. Pero kung sumunod ang tao at hindi nadaya, sabihin niyo po, nadaya. Huwag kang padaya. Yan lang naman yan eh. Ay talagang, ang buhay po noon nakadesign na talagang eternal. Ulitin ko po, ang buhay ni Eva at ni Adan, eternal. Bakit po sila nagkaroon ng kamatayang pisikal? Mixe, dahil sa sumpa. Dapat po natin malaman yun. Kaya, lahat ng isisilang na sa mundong ito ay talagang darating sa physical death. Bago maranasan yung pangako ng ating Panginoon. Masira yung magandang plano ng Diyos na kung saan ay dapat ay wala silang karamdaman, wala silang lahat. Eh kaya lang naman nagkakaroon ng karamdaman ng tao ngayon dahil sa ano? Pagsuway. Wala lang iba. Kaya makikita natin, pinatutulog ng maaga, ano ginagawa? Parang hindi mapigilan. Tama po ba? Kaya makikita natin, dinadaya tayo ni Satanas. Sa unang tao, pattern na. Kaya sila nakasuway, dinaya. Generation by generation, kaya sila sumuway at hindi sumunod, nadaya. Nakuha niyo na po. Sabihin niyo po sa katabi niyo, nakuha ko na. Para tayo makasunod, sabi po dun sa una, basahin po natin. Sabi po doon, sa verse 19, sinabi ni David ang mga balangkas na ito ay ginawa sa utos ni Yahweh, kailangang ipaunawa po ang isinasaad nito. Ano yung po una? I-highlight po natin. Sige, tama po yun. Ibaba na natin yan. Dapat maunawaan. Napakahalaga po niyan. Kaya maraming tao hindi nakakasunod sa utos. Hindi lang sa utos ni Lord, sa utos ng magulang, sa utos ng teacher, sa utos ng supervisor o ng kanyang boss, sa utos ng gobyerno, at sa lahat ng utos, ang unang nangyayari sa tao, hindi niya nauunawaan kung ano yung utos. Tama po ba? Ano nangyayari? Siyempre, sisitahin ka nung nag-utos sa'yo. Bakit ganyan? Bakit ganito? Parang mali. Hindi mo nga sinunod, mali pa. Eh, ano ang damdamin nung nagutos? Ito ba kaya? Sumama loob? Di ba? At kahit tayo, bilang tao, daman-daman natin ang ating emosyon na kapag tayo ay nagutos at hindi sinunod, ano kayo, tiger? Lion? O mabagsik na aso? Tama mo ba? Oh, lion, mas matindi yun. King of the jungle. Kaya makikita natin, yung salitang dapat ay dapat mangyari. Sabihin niyo po sa kanyang katabi, dapat mangyari yan. Dapat mangyari yan. Gusto niyo po bang lumawak ang inyong pangunawa? Amen. Simple lang. Basic. Kaya ang tao lumalawak, ang kanyang pangunawa ay dahil sa salita ng Diyos. Maniwala po kayo sa akin, wala nang iba. Basic. Bakit? Naunawaan natin at naintindihan natin, pag binasa natin at napakinggan natin ang salita ng Diyos, lalawak ang ating pangunawa. Kaya, napakahalaga po ng salita ng Diyos. Ikalawa ay yung prayer. Oh, Brother Benji, paano nakakapagpalawak ng pangunawa ang panalangin? Kung gusto po nating alamin, nangungusap ang Diyos, ipinapaunawa ng Diyos sa tao. Once na siya ay nanalangin, anak, ito ang sagot ko. Yes? Ano sunod? No? Ano pa isa? Wait. Yung tatlo pong iyon, nagtuturo po sa atin para lumawak po yung ating pangunawa.
Paano kung hindi po natin alam? Yes, no. At hindi po natin ginagawa? Hindi po lalawak ang ating pangunawa. Ano po ang ginagamit ng tao para siya ay lumawak ang pangunawa? Makinig. Listen, makinig. Di ba? May dalawang parte ng katawan natin na ginagamit ang Diyos para tayo ay lumawak ang ating pangunawa. Sabi ni Sister Jen, ang ating pandinig, ang ating paningin. Kaya habang nag-share ng salita ng Diyos ang ating Panginoong Kristo ng kanyang kasalukuyan, ang may pandinig ay, Makinig. ang may paningin ay, ano ba makakita? Ganun po mabuti ang ating Panginoon. Kaya naman walang pangunawa ang mga tao, sarado bulag ang kanilang spiritual na mata, bingi ang kanilang spiritual na pandinig. Oo, physical eyes, physical ears, ay talagang good condition. Kaya lang, ang may problem, buhat kay Eva at kay Adan, down to our generation, may problema ang tao dahil sa kasalanan. Pinulag ng prinsipe ng sanlibutan ito ang mata ng tao dahil sa kasalanan. Hindi lang bulag, bingi pa, pipi pa, pilay pa, disabled, hindi magawa ang kalooban ng Diyos. Why? Hindi niya maunawa ang bakit siya nabubuhay sa mundo ito. Tanungin niya nga po katabi niyo, bakit ka nabubuhay sa mundo ito? Naunawaan mo ba? Sabi ko iba, naunawaan ko po, Brother Benji, kakain, tutulog, magpapahinga, sarap, di ba? Yung iba sabi, may karugtong pa, magtatrabaho, at mangangarap, pero alam niyo po, ang design sa ating buhay ng Panginoon ay mahalin siya at mahalin natin ang ating kapwa. Tama po ba? That is a purpose ng ating buhay. Dapat maunawaan po natin. Kaya sa mga cell leaders po dyan, alam ko po, naunawaan nyo na po yung takbo ng buhay po natin. Na ang buhay po natin ay dinededicate na natin sa ating Panginoon na mayroong utos ang Diyos na, sabi doon, ano sabi po? Alagaan mo ang aking mga tupa. Pakiinin mo ang aking mga tupa. Kaya nga, unawang-unawa na ni Pedro nang tanungin siya 3 times ng ating Panginoong Kristo, Pedro, do you love me? Yes, I do. Pedro, do you love me? Yes, I do. Pedro, do you love me? Alam niyo na, Lord, yun. Hindi na kailangan memorize. Tama mo ba? Pero unawa at naunawaan niya lang sa question ng ating Panginoong Kristo. Kaya kung talagang maunawaan natin ang kalalagayan po natin sa mundong ito, hindi na tayo madadaya ni Satan. Nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nananalangin ka, i-reveal sa'yo ng Panginoon ang lahat ng dapat mong malaman. Dapat mong malaman kung papaano mabubuhay sa mundong ito nang merong kapayapaan, kaligayahan, lahat ng 9 fruits of the Holy Spirit ay mapasa iyo at makakamtan po natin lahat kung maunawaan po natin ang utos ng ating Panginoon. Si Solomon, naintindihan niya po yung iniuutos ng Panginoon through David. May ginagamit po ang Diyos. Kaya, wag po natin tingnan ang ating mga magulang na kapag ka nag-utos ay parang nakuha niyo po ba? Hindi po. Sila po ay ginagamit ng Diyos para po tayo ay maging matuwid, maging maayos ang buhay, at lumawak din ang pangunawa. Yung mga anak na masuwayin sa magulang, sila po yung hindi tumatagal sa mundong ito. Totoo po yan. At yung mga masunurin pong mga anak, sila po yung mga pinagpapala at pinagtatagumpay ng Panginoon. Tingnan po natin yung ating mga sarili ngayon. Kung kahit pa paano, kung i-rate tayo ng Panginoon, gaano ba kataas na yung antas ng ating pangunawa sa lahat ng aspeto ng ating buhay? Na kapag wala kang pera, unawang-unawa mo. Naunawaan niyo po ba, ba't kayo wala kayong pera? Sabihin niyo, parang kasalanan ko Hindi po, ito po ay tinuturo sa atin ng Panginoon. Na kaya kami karamdaman, dapat naunawaan mo, hindi mo sinisisi ang Diyos, bakit wala kang pera, bakit may karamdaman ka,
bakit wasak ang pamilya, bakit ganito lang ang nangyayari sa buhay, maunawaan natin. Hindi dapat isisi sa Diyos, kundi tayo ay matuto na unawain po natin talaga dapat. Dapat. Kaya salita dyan sa una, dapat. Isinunod sa salitang maunawaan. Kaya nga, napakahalaga sabi sa Marcos chapter 4 verse 24, dapat talaga maintindihan po natin na dapat mapakinggan po talaga natin ng malinaw. Eh minsan kasi, kaya hindi maintindihan, nagbibingi-bingihan ang tao. Tama po ba? Nagtutulog-tulugan ang tao. Ang hirap kayang gisingin ang taong gising. Tama po ba? Pero alam natin, sa ibinibigay po ng Panginoon, una, dapat po nating maunawaan ang utos. Hindi yung pag pinabili ka ng toyo, pagbalik mo suka. Hindi po. Malabong-malabo po yun. Pagka naunawaan po natin, anong kalalabasan po niyan? Merong magandang resulta. Merong magandang kalalabasan. Merong magandang kauuwian. Pero yung mga hindi nakakaunawa, ang resulta po nun ay pagsuway po talaga. Ano sagot nila? Hindi ko naman naintindihan yung salita mo hindi ko naman talaga binaliwala o pinahalagahan. Yan po ang tanong. Merong nagpapahalaga sa utos at merong bumabali, wala. At makikita yung resulta ng taong nagpahalaga. At nakikita yung resulta ng taong nagbaliwala. Kaya naman, sa araw pong ito, nais lang ni Lord, una, dapat maunawaan po natin ang utos. Hindi parusa, kundi para maging maginhawa ang buhay po natin. Sabihin niyo po sa katabi niyo, giginhawa ang buhay mo kung mauunawaan mo lang. Sa lahat ng mga hindi nakakaunawa, hirap na hirap po sila. Ito po ba yun? Sa school, yung hindi nakakaunawa ng turo ng teacher, hirap na hirap po sa quiz yun. Sa exam, pinutusang gumawa ng assignment, pagpasok, merong recitation, hindi makapag-recite sa kanilang assignment. Tama mo ba? Kasi hindi sumunod. Ano ginagawa? Tingin-tingin sa katabi, nakatingin sa kisabi. Ang hirap po nun. Kaya nga itinuturo po sa atin ang mga lahing JCLM Sukol, maunawain. Sabihin niyo po sa katabi niyo, maunawain. Diba? Ang sarap magmahal ng taong maunawain. At ang sarap kasama ng taong maunawain. Tama po ba? Amen. Pero pagka yung katabi mo, yung kasama mo araw-araw ay maiksi ang pangunawa. Walang pangunawa. Isang salita mo ba lang, gera na. Tama mo ba? Natatawa lang ako, totoo po itong ating pinag-uusapan. Talagang nagugulo ang bahay, nagugulo ang eskwelahan, nagugulo ang gobyerno, nagugulo ang bansa. Ganun po katindi. Laging laman na lang ng barangay, siya. Pag may nadinig kang gulo, siya na naman yun. Wala nang pinag-iba. Tama po ba? Alam niyo po, sa araw pong ito, ang pinakasusi lang para lumawak ang pangunawa ng tao. Iniwan na ng Panginoon. Basahin natin, according to Joshua 1:8, basahin natin ang aklat na iyon, dili-diliin mo araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nasusulat. Ulitin ko, upang matupad mo, utos yun upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Ano ang benepisyo? Para ano? Para guminhawa ang buhay mo at magtagumpay. Sino ayaw guminhawa ang buhay at magtagumpay? Ay, din yung gustong sumuway. Pero yung gustong sumunod, talaga namang babasahin ko ng araw-araw ang salita ng Diyos. Why? Lalawak ang aking pangunawa. Kaya pala makitid ang pag-iisip ng tao, hindi nagbasa ng salita ng Diyos. Walang panalangin. Si Solomon naman, kaya nagkaroon ng wisdom nanalangin po siya. Kausap niya ang Diyos. Ano ang gusto mo? Kung tinatanong tayo ni Lord niya, sabihin niyo pa sa katabi, ano gusto mo? Natidinig ni Lord. Sabihin mo nga sa katabi, para kayo maniwala ka naman.
Maniwala ka naman. Kaya ba ibigay ni Lord? Kay Solomon, ibinigay po ang wisdom. Hindi siya nang hingi ng kayamanan, ng kamatayan ng kanyang kapwa, ng posisyon. Hindi po. Ang hiningi niya ay Bakit? Kasi gagampanan niya ang utos ng Panginoon. Siya na yung susunod na hari. Gagabayan niya ang bansang pinili ng Diyos na napakarami. Sa cellphone po natin, pagka sa leader ka, wala kang pangunawa. Ano kalalabasan ng cellphone? Baka sila nag-aaway. Baka sila hindi magkaintindihan. Pero kung tayo po malawak ang pangunawa, tayo pa yung magiging daan para sila ay magkasundo-sundo, magkapatid-patid. Tama po ba? Kahit sa pamilya, ganun din po. Kaya ang mga anak nagkakaintindihan, nagkakaisa dahil mayroong nanay at tatay na gumabay sa kanila para magkaunawaan at magkaintindihan sa kanila. Kaya sa araw pong ito, number 1, na para tayo ay makasunod sa utos, hindi lamang sa Panginoon, sa ating magulang, sa ating leader, sa ating pastor, at kahit kanino pa mga leader na nilalagay sa atin ng Panginoon, dapat ay may pangunawa po tayo. Naintindihan po natin bakit may devotion, may prayer, may worship, may prayer work, may prayer gathering, may mentoring. Unawa po natin, pinalalawak po ang ating pangunawa. Kaya lahat po yan, makakatulong po sa atin. Bakit po magkakaroon ng live class sa JCLM Subon? Para magkaroon ng pangunawa. At kapag ikaw ay may pangunawa, ikaw ay Ito. Pangalawa, sabi po doon. Pangalawa, sabi po dito, pagkatapos sinabi ni David sa kanyang anak na si Solomon, magpakatatag ka at huwag hindi mo gagawin ito. Ano sabi doon? Huwag na hindi mo gagawin ito. Yun ang key verse po doon. Ni mawawala ng pag-asa sapagkat si Yahweh ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay sa iyo, hindi ka niya pababayaan hanggang hindi mo natatapos ang lahat ng bagay na kailangan sa paglilingkod sa templo. Ikalawa, sabi po dyan, dapat maisagawa. May utos, hindi naman sinunod. Hindi po talaga maisasagawa. Talaga namang makikita natin, kahit yung binigyan ng talento o ng pera, yung binigyan ng 5, ng 2, at ng 1, ano po nangyari? Nakita natin, yung binigyan ng 5, isinagawa niya. Pinalagaw niya po ito. Sinunod yung nagtiwala sa kanya at nagbigay sa kanya ng utos. Kaya naman ibinigay yung pilak na yon o yung talento na yon para palaguin po ito. At babalik yung nag-utos o yung nagbigay. Yung pangalawa, ganun din ang ginawa niya. Pinalago niya po ito at tumubo din po ng 2. Yung isa, natatakot ako, nahihiya. Ibabaon ko na lang ito at itatago. Bumalik. Yung naghabilin sa kanila, yung nagtiwala sa kanila. Sabihin niyo po sa katabi niyo, pinagkakatiwalaan ka ni Lord. Kaya may ibinibigay sa iyo na utos. Alam niyo po, bumalik. Hinanapan sila ng resulta. Yung una, yung binigyan ng 5 na isagawa niya, tumubo ito ng 5. Yung pangalawa, na isagawa niya, tumubo ito ng 2. Alam niyo po, ang naging resulta nun, tuwang-tuwa yung nagtiwala sa kanila, yung nagbigay sa kanila. At ang sabi sa kanila, my good and faithful servant. Diba? Ang gandang pag-welcome mo. Talagang tamasahin mo ang magandang buhay. Pero dun sa isa, reklamador na, ay talagang nanunumbat pa. Ano sabi sa kanya? Ikaw na tama. At hindi mapagkakatiwalaan. Dapat sa iyo tapon sa kalaliman. Nagiging walang kwenta at walang halaga ang buhay ng tao pagka hindi naisasagawa ang utos. Tama mo ba? Pero yung mga sumusunod at naisasagawa ang utos,
nagkakaroon ng value ang kanyang buhay. Yun po ang truth. Kaya nga sa book of Acts chapter 4 verse 31 hanggang 35, nagkaisa po doon yung salitang hindi po, mali po doon. Sa John chapter 4 verse 34, nadayayo aking mata. Sabi doon, ay napakahalaga po na naisagawa po nila ang kalooban ng ating Panginoon. Why? Sabi ng ating Panginoon Kristo doon, dahil nga siya ay Diyos, tama po ba ang ating Panginoon Kristo ay Diyos? Amen. At 100% din tao? Amen. Nasa kalangitan pa ang ating Panginoon Jesus, wala nang ibang masusugo ang ating Panginoon. Generation by generation ng mga leaders ay ano nangyayari? Binabaliwala at pinapatay ng mga tao. Andiyan ang mga hari, andiyan ang mga propeta, andiyan ang mga saserdote, mga levita, at lahat na ng mga lingkod. Pero after ng buok Malakay, nag-silent ang ating Amang nasa langit. Ang magandang plano ng Ama o ang ating Panginoon ay wala na iba kundi ang ating Panginoon Kristo ang sumunod. Mula sa langit at nagkatawan tao ang ating Panginoon Kristo. Kaya, unawa ng ating Panginoon Kristo ang kanyang gagampanan. Ang kanyang isasagawa. Naisilang siya sa mundong ito through Mary at sa gabay ni Joseph. Makita natin na ipahayag ng propeta ni Isaiah noong unang panahon at nangyari sa New Testament from Book of Matthew to Book of John, ang mga kasaysayang ito, nakita natin na talagang ang ating Panginoon Kristo ay hindi niya lang maunawaan mula sa kalangitan, pinababa siya ng Amang nasa langit, nagkatawan tao siya, 100%. Para ano? Magkaroon siya ng prototype, ika nga mag-model, at talagang mag-mentor, magturo sa mundong ito kung paano ang mga tao din ay magkakaroon ng pangunawa sa buhay sa mundong ito. At nakita natin, ang isang istorya ng ang ating Panginoong Kristo ay ginagawa ang kalooban ng Diyos, hindi niya na kasi unawa eh. Unawang-unawa at dapat maisagawa. Nagkaroon ng ika nga parang field trip outing nang nasa lugar na ng mga Samaritano ang ating Panginoong Kristo, nauuhaw siya, lumapit siya sa balon. Sino po natagpuan niya doon? Merong isang babae po doon, babaeng Samaritana. At umiigib po doon. Hinausap niya, pwede bang makiinom? May sinabi ang babae, napakalalim ng balong ito. Wala ka naman dalang pansalo. Pero sabi ng ating Panginoong Kristo, kung ang dala kong inumin ang may inom mo, hindi ka na muling Mauhaw. Gusto niyo po ba hindi na kayo mauhaw? Amen. Alam niyo po, nang habang pinakausap ng ating Panginoon Kristo ang babaeng ito, ipinaunawa sa kanya ng Panginoon na kapag nainom niya yung tubig, kasi yung tubig doon sa balon, pag ininom mo, hindi kang mauuhaw. Pero yung inuming dala-dala ng ating Panginoon Kristo, kaya siya yung living water na hindi ka na muling mauuhaw. At nagkaroon sila ng conversation hanggang sa malaman ng babae na ito ay hindi lang tao, kundi ito ay Diyos. Yung kanyang pag-usap. Bakit? Alam yung kanyang buhay mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan nang sila ay magka-encounter. At alam niyo po, tumanggap po ang babaeng ito. At ang buong kanyang barangay ay nakakilala at tumanggap sa Panginoon. Nagkaroon ng kaligtasan. Sabihin niyo po sa katabi niyo, gagamitin ka ni Lord. Alam mo, baka ikaw yung babae sa Samaritanang ito, maunawaan mo. Ito nga yun. At dumating na nga ngayon yung kanyang mga alagad. Ito yung senaryo. Nakita nila, nakausap nila yung ng ating Panginoon Kristo ang babae sa Samaritan. Ang tanong nila, Guro, kumain na po ba kayo? Tanungin niyo nga po katabi niyo, nag-almusal ka ba? O excited ka kaya hindi ka nag-almusal? Ano po, sabi po doon, ng ating Panginoon Kristo, ano sagot ng ating Panginoon Kristo? May nakabasa na po ba, no? Ang pagkain ko ay sundin at gawin ang kalooban ng Amang
o nagsugo sa akin. Tama po ba? Kaya makikita po natin yung senaryo po na to na talagang dapat maisagawa. Lahat ng nag-uutos po sa atin, walang ibang hinahanap kundi yung resulta po nito. Yung maisagawa po natin. Merong matutuwa at merong hindi sa ating pagsunod. Pero ang good news, nagsumika po tayong sumunod. Tama po ba? Pero yung hindi man lang natin itinry o sinubukan sumunod, talo po tayo doon. Kaya nga, kung titingnan po natin ang ating buhay sa kasalukuyan, ang sa totoo lang naman, ang mga nagcha-champion sa boxing, yung sumusunod sa kanyang coach. Tama po ba? At ang nagtatagumpay ng mga anak ay nagiging masunurin sa kanyang magulang. Lahat po ng mga masunurin, panalo po. Hindi po talo. Kasi sila po yung magsasagawa. Yung ba namang simple lang utos ng magulang, o anak, aalis ako. Magsaing ka. Pagdating ko, dapat may sinaing na. At may dala naman akong ulam. Pagdating sa bahay, anak, kumusta? Nakapagsaing ka ba? Ay, kakabot-kabot ng ulo. Eh, hindi po ako nakapagsaing. Ano ang reaksyon ng magulang? O, di ba? Talagang, kung maaaring sumigaw, at talagang mag-react ng hindi maganda o negatibong reaksyon ng nagutos, ay pang-unawa yung kanyang ibibigay sa kanyang inutusan. E paano mga kumaiksi ang pangunawa? Kaya ikalawa, dapat maisagawa. Sabihin niyo po sa katabi niyo, gawin mo na. Kung ang tagal-tagal mo nang inuutusan ka sa cell group ni Pastor, parang ayaw mo pa rin. Ang tagal-tagal na pina-attend ka ng prayer work, ayaw mo pa rin. Ang tagal-tagal na pina-attend ka ng training, ayaw mo pa rin. Ang tagal-tagal na pinagdi-devotion ka para sa iyo naman, ayaw mo pa rin. Alam niyo po, lahat po ng nagsasagawa ng utos, inuulit ko po, magtatagumpay po tayo. Kaya, sabi po doon sa Gawa, chapter 4, verse na-advance ako. Ba't ba? Gusto tapusin niya yata. Sige po, sa number 3 na po tayo. Sa verse 21, sabi po dito, narito ang mga pangkat ng mga saserdote at mga Levita. Handa para sa lahat ng gawain sa bahay ng Diyos. Buong puso silang tutulong ayon sa kanilang kaalaman. Handang pag-utusan anumang oras. Ulitin po natin, i-highlight po natin, buong puso silang tutulong ayon sa kanilang kaalaman, handang pag-utusan anumang oras. Sabi po doon sa ikatlo, dapat magkaisa. Kaya po ba ni King Solomon ay tayo ang templo ng Diyos? Amen. Oo, opo, pero mahirapan po siya. Kaya sabi ni King David, andyan naman ang mga saserdote at mga Levita. Parang ang JCLM sa Call Outreach, ilagay natin. Kaya bang palaguin at paramihin ni Brother Benji ang JCLM sa Call Outreach? Amen. Kayo po nagsabi niya, pero hirap po ako inaamin ko. Pero andyan po kayo mga cell leaders. Tama po ba? Amen. Kaya sa lahat po ng cell group po natin, meron po kayong gagampanan na utos ng ating Panginoon. Hindi po utos ni Pastor, hindi po utos ni Nanay Herme, hindi po utos ni Brother Benji. Na tayo po igampanan po natin ang cell group po natin, dapat po tayo magkaisa. O, bago po natin ipagpatuloy po yan, ano yung una para makasunod po tayo sa utos? Dapat Para hindi naunawaan. Pangalawa? Pangatlo? Ay pagka nangyari po sa JCLM sa mga kapatid, lalagyan talaga tayo. Amen. Kasi unawa mo, isasagawa mo, tapos hindi ka lang naman nag-iisa. Eh kasi kaya lang naman hindi nagkakasunod sa utos, may nananaghili. Tama mo ba? Eh bakit siya? Hindi naman natin na prayer works. Hindi naman natin na mentoring. Hindi naman nagbabible study.
Parang pangit yung salita na ninili. Parang nababosin. Nananaghili ang tama. Kaya merong lumalabag sa utos ng Diyos dahil merong nagseselos, nananaghili, at talagang, ika nga, meron sa kanilang damdamin na hindi may paliwanag. Kaya, ang ikatlo na itinuturo sa atin ng Panginoon, dapat magkaisa. Tama po ba? Amen. Sa isang pamilya kaya walang pagsusunuran. Ang pagkakaisa. Merong disunity. Tama. Kaya napakahalaga po niyang ating pinag-uusapan. Na kung saan, ang Panginoon ang nagbigay po sa atin ng mensaheng ito, ay kahit tayo magulang, ayaw natin na kahit isa, merong sumuway sa ating mga anak. Sa ating susunod na henerasyon ng mga apo, hanggang sa susunod pa sa ating lahi. Ang lahat ng sumunod, pinagpala ng ating Panginoon. Amen. Ang lahat ng sumuway, nagkaroon ng sumpa at paghihirap sa buhay. Tandaan po natin yun. Pero bakit nadadaya pa rin ni Satanas ang buhay ng tao? Ano sabi sa una? Hindi nagbasa ng Bible. Hindi nanalangin. Pag binasa kasi natin ang Bible, yung mga utos po doon, mababasa po natin. Tama po ba? Sa asawang lalaki, sabi doon ang utos, mahalin mo ang iyong asawang babae. Mahal na mahal kaya ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae. Kaya papalag po yung yung asawang babae na ang asawa ay pastor, ang asawa niya ay cell leader, hindi pastor-pastoran, hindi cell leader lang. Dapat totoo pong pastor, totoong cell leader, at totoong tao din po. Sila po yung talagang makakagawa at makakasunod sa kalooban nito. Mamahalin talaga nila. Lahat ng tao sa paligid niya mamahalin niya. At utos sa kanyang asawa, sa babae, ano ang utos? Pasakop. Pasakop ka sa iyong asawa na lang. Kaya magulo ang tahanan. Si lalaki tumitingin pa sa iba. Yung babae naman, nagre-renahan dun sa bahay. Si God, si lalaki, si babae. Tama? Sumunod, mga anak, mga apo. Pag nabaliktad yan, yung anak na nasa taas, delikado po tayo. Dapat sinod to. Tama po ba? Amen. Yan yung ating sinusunod na palatuntunan sa ating buhay. Kaya huwag po natin, katulad po ngayong araw po na to, nais ko pong batiin niyo po katabi ng congrats. Masunurin ka. Ano ito? Sabi ni Lord, italaga nyo ang araw ng bahala kayo. Para sa Di ba? Para kay Lord. Ito ay hindi lang special holiday, ito ay selebrasyon ng mga anak ng Diyos na pinagpapala ng Panginoon. Amen. Kaya lang, parang hindi naman nila makita, hindi nila maunawaan, hindi nila maisagawa, at hindi talaga nila maranasan itong salita po na ito. Lahat po na nandito, nakakaunawa, isinasagawa, at nakikipag-isa. Sabi sa Book of Ephesians, meron tayong unity. Why? Dahil meron tayong one God, one Spirit, one faith, one baptism. Mababasa po natin yan sa Book of Ephesians. Kaya lang nagkakaroon ng pagkakaisa ang mga anak ng Diyos dahil merong one God, one Spirit, one faith, one baptism. Kaya napakahalaga po nito. Kaya kahit na ano ang gawin ng mga tao sa mundo na maranasan ng pagkakaisa kung hindi marunong magsunuran, malabo po talaga. Kaya salamat sa Panginoon. Dito pa lang, daman na natin na tayo mga taga-JCLM Sokol Outreach, pag nakikita-kita, nagsasama-sama, hindi na mahalaga yung kahinaan ng iba. Tama po ba? Hindi na mahalaga yung karakter ng iba. Hindi na mahalaga yung kakulangan ng iba. Ang mahalaga, ikaw nakakaunawa ka. Amen. Ikaw ay gumagawa ka. Ikaw ay nakikiisa sa kung ano man yung ikagaganda at ikabubuti ng gawain ng Panginoon. Hindi na tayo yung nga tinatawag na burden, kundi tayo na yung blessing na inilagay ng Panginoon sa isang outreach church. Sabihin niyo po sa katabi niyo, blessing ka Blessing sa buhay ko. sa buhay.
Pero yung mga tao na talagang sumusuway, eh simple lang naman eh. Kaya hindi nila magawa talaga yung nararapat sundin. Hindi talaga nila unawa. Eh, unawa na nga. Minsan, pinag-uulitan pa, inuulit-ulit pa. At tulad na lang ng ating mga announcement. Nakakalungkot po. Para tayong mga sirang plaka, tawag ko. Parang dapat pang ulit-ulitin. Pero bakit ba inuulit-ulit ang mga announcement? Sabi nga ni Tatay Emong, anong gamot? Sa tao nakakalimot? Paalala. Yan, paalaala. Hindi naman masamang paalaala. Para makaunawa siya, maisagawa niya, at makasama natin siya. Kaya, mapalad po tayo sa araw po ito. Sa ating pinag-usapan na sumunod sa utos, ay ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Kasi kung lalagyan pa natin ng minor point po yan, pwede naman. Pero lahat po ng mga lumabas at ibinigay ng Panginoon, yun na po yun. Na sa unang major point pa lang, pinalalawak ng Lord ng ating Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay meron mong karamdaman, pinapaunawa sa atin ng Panginoon, gagaling pa yan. Amen. Sana maunawaan po natin na kapag ka naman tayo pinagaling, pinalakas ni Lord, ano gagawin po natin? Pagka naunawaan po natin, bakit tayo pinagaling? Bakit tayo ay pinalalakas ng Diyos? Ano po gagawin natin? Susunod sa utos. Kaya po kaya natin. Amen. Dinig ni Lord yan. Kaya, kung tayo man ngayon, hindi lang karamdaman eh. Minsan ang problem ng tao, pera. Hindi ko ba magka-pera? O sige, ako pala. Ayaw nyo. Magpakatutunan tayo. Lahat ng tao kailangan ng pera. Pag naunawaan natin, bakit wala tayong pera, matututo tayo. Kasi alam naman natin si Satanas, nasa John 10:10, nandiyan siya para mandaya, magnakaw, magwasa, at pumatay ng buhay ng tao. Eh kung unawa natin, alam natin kung paano natin pangangalagaan, i-manage ang kaperahan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Pero kung paulit-ulit ka na lang doon, at talagang parang hindi ka na makaahon doon, eh, baguhin mo lifestyle mo. Sabihin mo, baguhin mo lifestyle mo. Baguhin mo na lifestyle mo. Bulok na yung lifestyle na yan. Baguhin na. Tama po ba? Amen. Napakahalaga po nun. Lahat ng umunlad at umasenso sa buhay, yung salitang pangunawa, ang salita po niyan ay character, discipline sa buhay. Kaya lumalawak ang pangunawa ng tao dahil inayos niya yung kanyang disiplina at ang kanyang pag-uugali o ang kanyang pagkatao. Kaya nga ang G12 system, it's all about discipleship. Yung salitang disciple ay galing sa salitang discipline. Kaya lahat po tayo dito ay magpapadisciple. Amen po ba? Amen. Sa mga ayaw ay talagang sumusuwayan. Hindi nakikipag-isa, hindi isasagawa, at hindi pinuunawa. Ang problema ng tao, hindi lang karamdaman, pera, may emosyon pa, mental pa, at higit sa lahat yung spiritual na buhay na ang problema. Pero sa araw kong ito, nais ng Panginoon, kung gusto po talaga natin ng maayos at magandang buhay, isang salita, huwag natin kalimutan ang utos ng Diyos. Amen. Dalawa lang ang pwedeng maging reaction ng tao o maging tugon ng tao sa utos ng Diyos. Simple lang ang mga utos ng Panginoon. Pero ang bawat utos, binasa ko ang salita ng Diyos. In how many times, naulit ko ang Bible, Genesis to Revelation. Kapag may utos, tutukan na po natin yung utos na yun. I-memorize na po natin yung utos na yun. At may kadikit yun na pangako. At yung pangako po na yun, hindi lang natin i-memorize, kundi hindi lang natin paniwalaan, kundi panampalatayaan na natin mangyayari din sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Experience ko na po yan. Lahat ng utos ng Panginoon na nag-sink in sa aking isipan at sa aking puso, hindi ko po pinaniwala.
dapat po nating pahalagahan. Why? Sumunod ka man o hindi sumunod sa utos ng Diyos. Ulitin ko po, bago po tayo manalangin. Sumunod ka man o hindi sumunod sa utos ng Diyos. You have responsibility and accountability in front of God. Ganun katindi. Ulitin ko po, sumunod ka man o hindi sumunod sa utos ng Diyos, meron kang pananagutan sa harap ng Panginoon. Ang tanong, susunod ka ba o susuway? Alam niyo po, mas madali pang sumunod kaysa sumuway. Ang sumusunod, nasa liwanag. Ang sumusuway, nasa dilim. Ang sumusunod, nasa biyaya. Ang sumusuway, nasa sumpa. Tama po ba? At makita natin yung lahat ng mga masuwayin sa batas, nagtatago. Pero ikaw na malayang nabubuhay dahil masunurin ka, kahit saan ka pumunta, open ang space mo. Lumalawak ang iyong napupuntahan. Pero yung mga sumusuway, kumikitid ang kanilang mundo. Tama po ba? Amen. Tayo po lahat ang tumayo. At